Panay ang sipat ni Ronabel sa cellphone niya. 5 minutes na lang, tuloy ang malilate na siya sa trabaho. Unang beses. Wala naman sanang problema kaso ay first day niya ngayon. Hindi magandang simula. Hindi mapuknat ang paninisin ng dalaga sa sarili. Sana, pinatulan na lang niya yung mga habal-habal na umaalok sa kanya ng sakay kanina. Hindi naman niya kasi alam na matatraffic siya gawa ng banggaan na nilagpasan ng FX niyang sinasakyan ngayon. 40 minutes din silang naghintay bago tuluyang nakalagpas. Saktong 9:00 nang tuluyang marating ng dalaga ang lugar. Isang may kalakihang mall sa Pasig, Evergotesco Ortigas Extension. Isang mall na napapagitnaan ng Cainta at Pasig. Lakad-takbo ang ginawa ng dalaga nang makapasok sa establishmento. Upang kahit paano may magawang himala. Nakapwesto ang munting pizza parlor na pinapasukan niya sa atrium. Malapit sa may kaliitang stage kung saan tuwing Sabado at Linggo may nagaganap na meet and greet ng ilang pamosong artista, mga singer, at kung minsan ilang pagtatanghal o event na napapanahon. 3 beses sa isang linggo may malatawag ng tanghalang nagaganap pa. Singing contest, dance contest, at kung ano-ano pang event na laging kinakailangan ng serbisyo ng sound system. Tuwing may ganoong pangyayari, dagsa lagi ang tao sa mall. Masasabing hindi lahat ng taong pumapasok sa may kalumaang mall ay nagsha-shopping. Maraming patingin-tingin lang talaga. Nagwi-window shopping ika nga. O yung ibang sadyang nagpapalamig lamang. Lalo at maraming subdivision at semi-village na kalapit ang naturang mall. Ngunit ang laging sigurado, nagugutom ang mga taong napapagod din at nauuhaw kakaikot. Kahit halos katabi lamang ng stage, ang pizza parlor na pinapasukan ni Ronabel ngayon na laging nagre-resulta sa nakakabinging loud music at nakakakabog sa dibdib ng mga boomboxes, masasabing malaking tulong ang ganoong mga event sa kikitain nila araw-araw. Isa pa, kahit hindi kilala ang brand ng Italian style nilang pizza, hindi naman papahuli ang lasa at kalidad nito sa mga sikat na pizzahan sa merkado. 2 taong naulingan ng dalaga sa store. Kung sa tamang pagsukat lamang, tila binubuo ng 2 studio type size na room ang kanilang pwesto. Ang kalahati, dining, na may 3 table na may kapares naman na 4 na silya. Ang kalahati, ang pinaka-counter at prep station nila na sinadyang ibukod. Dulong bahagi ang nag-iisang pinto, papasok sa loob na ang kalahati pa itaas ay salamin upang malayang masilip ang mga tao sa labas at ganoon din ang kabuuan sa loob. Isa pa'y dahil hindi biro ang sangkap ng mga ginagamit sa binibentang produkto, minabuti na ang ganoon upang maprotektahan din ng mga customer sa mainit na brick oven. Dahil nagmamadali, hindi na napansin ng dalaga ang nag-iisang lalaking umuuko pa na agad sa dulong dining area nila. Abala ito sa pagbubuklat ng ilang folders at logbook. 10 o'clock ang bukas ng mall. Dapat 9:00, nakapag-time in na siya. Nagtaas ang lalaki ng mukha nang dumaan ng nagmamadaling dalaga. Sinundan siya nito ng tingin. Bahagyang napakunot noo bago napatingin sa biometric na nakadikit sa sementadong dingding malapit sa counter. Nakatayo roon ng isang crew na babae. Hanggang baywang lamang nito ang taas ng pinaka-counter. Kumatok ang dalaga sa pinto. Si Jane ang pinakamatanda sa kanilang 3 at head crew ang nagbukas. "Bakla, late ka na. Magbayo ka muna." Awat nito sa dalagang naghahalongkat na sa bag na dala nang tuluyang makapasok. "Hala, oo nga pala," napapangiwing sabi ni Ronabel. Tinungo ang ilang hakbang na lamang na biometric mula sa kanya. "Hola!" Maiksing bati naman ni Jinky sa counter kahit abala sa pagpupunas ng ilang laminated standees. "Sorry guys, ang traffic kasi." Hinging paumanhin niya sa 2 naratnan matapos mailapat ang hintuturo sa munting aparato. Agad na dinampot ang bag na wala sa sariling nabitawan, kinuha sa loob at sinuot ang kulay itim na chef jacket. Hindi na inabalang palitan ng white t-shirt na baon niya ang blusang suot ngayon.
Mabilis na tinipon at tinali paban ang buhok na nakukulayan naman ng dark red. Nag-hairnet at sinuot ang kapartner nitong black na cap. Panghuli, ang may kalaparan naman na apron, kulay itim. Luminga sa kanya si Jane at inabot ang inventory sheet ng araw na yon. Agad niyang inabot, mabilis na pinasadahan ng tingin ng lahat ng nakatala roon ngayong araw. Di ba sa pinag-trainingan mo kumpleto ang products dun? Kasi malaki ang store. Dito naman, pizza lang tayo tsaka pasta kasi nga kita mo naman bang liit ng branch natin dito. Bali, ngayon, ikaw muna yung production. Diyan ka sa kitchen. Pizza maker. Ako ang bahala sa pa-out na products. Si Jinky naman sa counter. Anang head crew na tinanguan ng dalaga. Napasulyap si Ronabel sa malapad na chest freezer na sliding glass ang top cover na siyang ginawang prep table na rin nila. Nakapatong roon ng 20 inches flat stainless round pizza pan. Tabi nun, ang may kalakihan at malalalim na stainless balls. Ang isa, puno ng pizza sauce at ang isa naman may malalaking tipak ng cheddar cheese. Kita mula sa loob ng salamin ang mga toppings na nasa loob ng chest freezer. Maayos na nakadistribute sa pakwadradong mga stainless steel containers. Matrabaho ang pagkuha-kuha ng mga iyon tuwing gagawa ng pizza, lalo kung hindi naman tambak ang mga orders. Ngunit SOP ang pagbabalik ng mga iyon sa loob upang hindi mapanis sa mga sangkap. Bukod sa may kainitan ng area nila Ronabel, maaaring ma-spoil ng mga toppings pag naiwan ng matagal sa labas. Iniiwasan na rin nilang makontaminate iyon basta-basta. Mahirap na. Maselan pag pagkain talaga. Nga pala, mauuna si Jinky mag-break ha kasi siya yung naunang pumasok ngayon. Ganun tayo lagi dito ha. Kung sino yung nauna mag-time in, siya mauna mag-lunch. Muling sabi ng head crew na kinatango na sunod-sunod naman ni Ronabel. Saglit itong nagpalinga-linga. Tinignan kung ano pang kailangang ibilin o gawin. Tumungo naman si Ronabel sa maliit na lababo nila. Nagugas ng kamay. Saka hinanap ang plastic gloves na gagamitin. Akmang may itatanong si Ronabel sana ngunit kapwa sila napalingon sa nakasaradong pinto nang may ilang pagkatok silang narinig. Nagtama ang mata nila na lalaking bahagyang nakayuko upang elebel ang mukha sa salaming pinto at tuwiran silang matignan. Agad pinawi ni Ronabel ang mata sa lalaki at nagkunwaring may sinisipat sa itaas na cupboard nang buksan ni Jane ang pinto. Jane, alis na ako. Paalam nito na muling kinalingon ni Ronabel sa lalaki. Nagbawi siya muli ng tingin na magsalubong muli ang kanilang mga mata. Agad nabasa ni Ronabel ang profesionalismo sa mukha ng mistisong lalaki. Lihim siyang napamura nang mapansin ang suot nitong cap. Katulad ng kanya, nagbawi siya muli ng tingin. Saglit pa itong tumitig kay Ronabel bago pinalik ang mata kay Jane. May ilang sinabi. Nagbibilin. Napatingin naman si Ronabel kay Jinky na bagamat may inaasikaso ng customer sa counter ay tila hindi mapigilang lingunin sila. Si Ronabel nga pala, Sir James. Anang head crew nila na kinabalik ni Ronabel ng mata sa dalawang nag-uusap sa bandang likuran niya. Late ka. First day mo pa naman as regular. Waring naninita na sabi nito sa napahima sa batok na dalaga. Hindi piniling sumagot ni Ronabel. Walang magagawa ang pagtatahilan. Matiim siyang pinagmasdan pa saglit ng lalaki bago muling nakipag-usap sa head crew. Pinili ng dalagang tumalikod. Nagkunwaring inabala ang sarili sa pagtingin ng topping sa loob ng chest freezer. Lihim na napasimangot. Gwapo na sana. Mukhang antipatiko lang talaga. Sa isip niya. Sa kanya naalala. Sir James, yung papalitan ni Jane bilang head crew ngayong araw. Sa pinagtrainingan niyang branch, dapat maa-assign si Ronabel. Kaso sa branch na ito siya napunta dahil nag-resign na nga yung head crew raw na lalaki. Mag-aabro daw ito, ang sabi-sabi. 3 taon rin na humawak sa sangay na ito si James, kasama ni Jinky at Jane. Dahil 3 ang standard na manpower, siya ang napiling dito mapunta. Kung siya ang tatanungin, ayaw niya sana rito, malayo sa bahay nila.
Kaso sino siya para mamili ng pagjujutihan? Bago lang siya. Isa pa, nagustuhan niya yung trabaho. Parang naglalaro lang. At the same time, nagkakaroon siya ng knowledge sa pizza. Ay, sandali Sir James, may bibigay kami sa'yo. Ani Jane na tinungo ang counter. May kinuha sa isa sa mga drawer. Isang maliit na paper bag ng bench ang dala na ng head crew nila na nakangiting inabot naman sa lalaki. Pinangatawanan ni Ronabel ang pagkukot-kot ng kung ano habang nakatalikod. Kayo naman, nagkabala pa kayo. Nito na binubuksan ng paper bag. 2 piraso ng face towel. Kulay puti. Happy trip sir, ingot ko dun. Ani Jinky naman na lumapit at inabot kay Ronabel ang order slip. May lumapit na kasing customer at nag-order na rin. Saglit pinasadahan ng dalaga ang resibo, sinabit sa receipt o ticket holder at nag-umpisang gumalaw. Kinuha sa pinasadyang laking cupboard ang maayos na nakasalansan pizza dough. Medium at large lang ang available nila talaga. Isang 9 inches at 16 inches na ready-to-use na pizza dough. Inumpisahan ng dalagang lagyan ng sauce. Ini-spread evenly. Hindi maaaring makapal ang paglalagay at hindi rin naman dapat manipis. Kasi kung makapal, iiyak yung pizza o yun ang tawag nila sa pag-slide ng mga toppings sa dough habang niluluto. Kung ninipisan naman, matutuyo at malulutong ang pizza. Hindi magiging maganda sa paningin. Bukod pa ron, titigas rin bahagya ang toppings. At hindi yon standard. Kailangan lahat ng galaw standard. Tinimbang ng dalaga ang cheddar cheese upang makontrol ang gagamitin. Ganun din sa mga toppings na ilalagay niya. Doon kasi sila magbe-base ng usage at food cost na itatala sa inventory. May timbang at bilang ang lahat ng items at produkto. Kaya dapat maayos at pinag-iisipan din ang mga galaw. Ang operation, SOP talaga. Isa kasi sa kondisyon na nakalagay sa kontratang pinirmahan niya, pag short o kahit over mapa items at pera, kaltas yun sa sahod. No excuses. Tama ang pasahod at kumpleto sa benefits, kaya may kahigpitan ng kumpanyang kinabibilangan na niya ngayon. Wala namang magiging problema kung susunod sila sa batas ng kumpanya. Habang gumagawa ang dalaga, rinig niya ang pag-uusap ng tatlo. Alam niya rin na pinapanood siya ng tatlo sa ginagawa niya kaya pinagbuti niya talaga ang paggawa. Gusto niya kasing magpalapad ng papel, hindi sa anuman, ngunit hindi lang iilang beses na narinig ni Ronabel mula sa pinanggalingang mga branch na maganda ang samahan ng tatlo. Walang bad record ang branch nito sa office nila. Bagamat may ilang minor mistakes tuwing minago-audit ang mga taga-office sa branch na to, masasabing ang leadership raw ng James ang namumukod sa lahat. Bukod pa ron, hawak ng branch na to ang titulo ng pagiging malinis na branch sa 5 store na ino-operate ng kumpanya nila. Kaya rin marahil hirap silang pakawalan ang head crew na si James. Bibihira lang kasi ang mga taong seryoso talaga sa trabaho. Pansin pa ni Ronabel, base sa pagtrato ng dalawa sa ex-head crew, naging maganda ang samahan ng tatlo. Nagbiruan pa nga ng size ng paa at pabango raw na ipapasalubong nito pagbalik. Na pinangako naman ng lalaking magdadala talaga ng para sa kanila pagkatapos ng 3 taong kontrata sa bansang pupuntahan. Tumawa ang lalaki na kinatigil ni Ronabel sa pagkakadkad ng cheddar cheese sandali. Pigil ang sariling lingunin ang taong nasa likuran niya lang. Maganda ang boses ng lalaki. Para sa kanya, mihinhin pa pag tumatawa. Napasimangot siya saglit bago tinuloy ang ginagawa. Hindi maiwasang maghimutok sa sarili dahil nakatikim pa ng simpleng pagsita sa ex-head crew. Ito kasi ang unang beses niyang na-meet ang lalaki. Si Jane kasi at si Jinky nakakasama niya sa ibang branch minsan kapag kailangan na magre-relieve ng mga tao. Palitan sa magkasunod na araw. Dahil minsan, nagkakasakit ang mga head crew at crew roon sa pinanggalingan niyang branch, kaya laging kulang sa manpower.
May lumapit pang mga tao, customer. Agad inasikaso nila Jane at Jinky. Naiwan ng lalaking ilang hakbang lang sa kanya. Natapos naman niya ang ginagawang pizza. Agad niyang hinagilap ang wooden pizza turner upang ma-load na sa electric oven. Ngunit bago lamang siya sa lugar na yon, hindi pa niya kabisado kung saan nakalagay ang mga gamit. Sa biglang paghakbang, nalanghap ni Ronabel ang mabangong samyo ng baby cologne kasabay ng pagsubsob ng mukha niya sa dibdib ng lalaki. Marahil, nahulaan na may hinahanap siya. Nagkasabay kasi sila sa paglapit. Mabilis lang, agad siyang lumayo. Sorry sir. Aniya, napatay mali siyang lumagpas sa lalaki. Tinungo ang kinalalagyan ng mga magkakatabing electric oven at 2 microwave. Ito, tipid nitong sabi sa dalaga na luminga. Inabot sa kanyang hinahanap. Nakasabit pala sa likod ng pinto. Napatingin ng dalaga sa kamay nitong hawak ang may kabigatang pizza turner. Saglit na patitig ang dalaga sa kamao nito. May kung ano sa kanyang tila na hipnotismo sa pudpod nitong mga kuko. Ronabel, tawag ni James sa dalagang lihim na napalunok. Bago patay mali siyang inabot ang hawak nito. Tila ba, tinutukso pa siya ng pagkakataon. Saglit niyang naraanan ng kamay, ang palad nitong may kakapalan sa pandama niya. Gamit na gamit, makalyo. Kamay ng lalaking maraming ganap sa mundo. Pasimple niyang nakagat ang pang-ibabang labi. Hindi niya alam kung anong mali sa kanya. Pero fetish atang masasabi o mailalarawan ang pagkahumaling niya sa kamay na bugbog sa gawain. Actually, 3 ang katangiang hindi niya alam kung bakit gustong-gusto niya sa lalaking nakukursonadahan lagi. Una, may boses na pangsanggano. Boses na kayang ipag-utos kahit sa mahinang paraan ang pagiging dominante nito. Pangalawa, mabango syempre. At ang huli, kahit hindi na isama ang 2 nabanggit, ito yung pinaka-ultimate niyang gusto talaga. Yung may kamay na makalyo, pudpod at malinis sa mga kuko. Bonus na lang yung maugat. Ewan ba niya, minsan naiisip niya napaka-weirdo niya talaga. Natidismaya sa sariling ginawa ng dalaga ang trabahong inaasikaso. Sinimulang isa lang sa oven ang nagawang pizza. Pilit iniignora ang panonood sa kanya ng lalaki. Lalo, ang mga kamay nitong nakakuha ng kanyang atensyon. Saka lang siya nakahinga ng maluwag nang magpaalam ito nang mapansing hindi na kayang makipag-usap pa ng 2 katrabaho. Nag-umpisa na silang maging busy. Paminsan-minsan, naglalaro sa isip na Ronabel o Bel ang lahat ng tungkol sa bagong kakilalang lalaki. 2 buwan na siyang single. Hindi naging maganda ang relasyon niya nung huling nobyo niya. Hindi sila nag-click. Sa una lang talaga nagkasundo. Hanggang sa unti-unting naging abala na sila sa kanika nilang mga trabaho. May bago na itong nobya ngayon. At okay lang, hindi naman naging ganun kalalim ang naging damdamin niya sa dating katipan. Lihim na napapawat ang dalaga. Ilang buwan na rin pala siyang dieta sa pagmamahal ng isang kapareha. Ayaw naman niya magnobyo muna dahil lang sa rason na yon. Kaya nitong mga huling linggo, puro self-love na lang siya. Mas safe, walang drama, hindi komplikado. Minsan nga naiisip niya, parang kaya pa niyang isatisfy ang sarili kesa nung sila pa ng ex niya. Bahagya siyang nanghinayang. Sayang talaga yan, James. Pwede sana, kaso paibang bansa naman na. Parang ang hirap ata manligaw ng LDR. Natawa ng lihim si Ronabel sa tinakbo ng kanyang isip. Bigla-bigla, nagkaroon siya ng mali siya sa lalaking yun. Maaga pa, ngunit ngaw-ngaw na ng ngaw-ngaw ang nanay niya. Sanay na siya ron, kaso nga lamang iba ngayon. Pagod siya sa trabaho at ang ilang oras o minutong maitutulog niya ng mahimbing ay malaking bagay na rin. Ang biyahe niya patungong trabaho kakain din ng halos 2 oras depende pa sa traffic. Kaya maaga siya talagang nagigising.
Closing ang shift niya ngayon. Alas 12 pa ang inya, ngunit alas 7 pa lang, maingay na ang nanay niya. Pinilit niyang ibalik ang tulog, ngunit ang maingay na pagkakaskas ng kaldero ang lalong nagpagising sa dalaga, na sinasabayan pa ng mala Armalite na bunganga ng nanay niya. Iritableng bumangon siya, hinablot ang tuwalya at nagpa siya ng maliko. Hindi traffic, linggo ngayon, at ang biyahe sandali lang, kumain nga lamang ng 1 oras, kaya nakarating agad ang dalaga sa trabaho. Nangihinayang pa rin si Ronabel sa oras na maaaring itulog pa sana, kung bakit naman kasi nagpapasaway ang bunso niyang kapatid. Huling taon na nito sa sekundarya. Nababarkada, oo, ngunit kilala niya ang kapatid. Matino naman ito. Siguro ang nanay niya lang talaga ang may problema. Kasi parang lagi itong may say sa mundo, sa lahat ng bagay. May komento sa lahat ng paksa. Lalo sa kanilang magkapatid. Sarado pa ang mall nang dumating siya. Hindi niya naramdaman ang pamimigat ng mga talukap. Lumalakas ang store nila. Pa-summer na kasi, lalo pagdating ng Holy Week. Kailangan niya talagang magpahinga kapag ganon. Lalong sumisidhe ang pagnanais niyang mag-boarding house. Isang bagay na kinonsulta niya sa ina, ngunit iniiba nito lagi ang usapan. Ayaw siyang pakawalan. Maraming dahilan ito. Maraming sinasabi. Sarado pa ang mall, oo. Ngunit ang ilang balak na magtungo sa grocery ay pinapayagan na talagang pumasok. Iilan lamang kasi yon. May mga gwardyang umi-eskorte naman sa ilang mga pasaway na customer na pilit na gagala pa sa paligid. Isang customer ang naupo sa dining nila. Agad iyong sinilip ni Ronabel. Senior citizen. May dalang bag ng grocery na hindi naman kabigatan. Alas 10 pa ang open nyo, diba iha? Tanong nito na kinatango naman ng dalaga. Ihintayin ko. Mag-a-advance order na ako ha. Hickory chicken, family size. 4. Tawagin mo na lang ako pag okay na. Anito, sabay bukas ng cellphone. Saglit na pamaang sa Ronabel. Face out na ang ganoong playboy, ngunit minsan nakwento ito nila Jane. May suki raw silang matanda na iyon at iyon ang kinukuha. Hindi biro ang halaga ng naturang playboy ng pizza. 500 each yun. Kaya kahit face out na, maaari pa rin gawa ng paraan dahil nasa store naman ng mga sangkap. Ginagamit pa rin sa araw-araw. Ngunit hindi siya sigurado kung saan nakalagay ang formula nito. Ibig tuloy pagsisihan ng dalaga ang pagpasok ng maaga. Sinubukan niyang i-miss call pa ang GC at ang mga account nila Jane, ngunit hindi active ang dalawa. Paano nga kasi maaga pa? Malamang baka tulog pa si Jane at naliligo na si Jinky na siyang opening naman ngayon. Walang choice na pilitang i-chat ni Ronabel ang lalaking kasama pa sa GC nila kahit hindi na nila ito katrabaho. Good morning sir, si Ronabel to. Pauna niya na agad namang sininang lalaki. Isang maiksing yes ang tinipa nito. Nagpasalamat sa hangin ng dalaga. Sa kanya sinabi ang problema na mabilis naman itong sinagot ulit. Hanapin niya raw sa isang brown envelope sa pinakahuling drawer sa ilalim ng counter. Magkakasama raw roon ang mga face out na playboy ng pizza at ang mga standees, maging ang mga portion control ng nasabing playboy. Agad siyang nag-type ng maraming salamat bago nagsimulang maghanap. Nahanap naman niya agad, maigi na lang talaga, masinop ang mga ito sa tindahan. Sa pinagtrainingan niya kasi, bukod sa makalat ang mga kasama niya, hindi organized ang mga papel at gamit. Kahit nga thermal paper, para sa kaha, pahirapan pang makita. Saktong tinatali na niya ang mga boxes nang dumating si Jinky. Nagtaka ito dahil maaga nga siya. Sabay ngiti ng maluwag nang malamang maaga silang nakabenta ng malaki, kahit hindi pa open ang mall. Isang maagang panimula kumbaga na maaaring makakota sila agad. 10,000 lang kasi ang first quota nila ngayong araw.
Dumaan ang buong araw na naging abala ang tatlo. Bago pa sumapit ang pre-closing nila, third kota ang malinis nilang naabot. Kahit pagod, hindi maiwasang magtawanan ng tatlo. Malinis na 400 bawat isa ang take-home nila ngayong araw, hindi pa kasama ang OT at day rate. Dahil inalipin na ng hapo, agad nakatulog ang dalaga pagka-uwi. Hindi na nagawang kumain, basta nagpalit na lang ng damit at natulog na. Hindi na rin napansin ng inang sinilip siya sa kanyang silid. Bahagyang nailing naman ng ginang bago nagpakawala ng malalim na paghinga. Napapagabi ka lagi ah. Si Take Ronabel ni Aling Rose habang nagkagayat ng papaya. Napasulyap ang dalaga sa inang saglit siyang tinapunan ng tingin bago tinuloy ang ginagawa. Ganun ho talaga. Pag maganda yung benta napapauti kami. At saka po traffic lagi, Nay. Alam niyo naman, di ba? Maraming rin naman akong kasabayan sa pagbabiyahe, lalo na pagpa-uwi. Kaya madalas hindi ko ako nakakasakay kaagad. Paliwanag ng dalaga. Sa kunway nagtaas ng paningin na si Aling Rose. Pwede naman kasi dito ka nalang maghanap ng trabaho. Marami ditong hiring. Ba't pa kasi dun mo naisipang mag-apply? Sagot naman ng ginang na kinakamot ng dalaga sa batok. Hindi nga ho kasi minimum rito. Provincial rate. Madalas pa po walang benefit sa hiring dito, Nay. Muling paliwanag ng dalaga. Hindi ko may buo ang ginang. Bahagyang nagdabog na kinabuntong hininga naman ni Ronabel. Hayaan niyo na ho kasi akong mag-board. Para naman ho hindi na ho ako nagkakahol. Pakiusap niya pa sa hindi naman kumibo na ina. Nay, sa hinaharap po, magbo-board talaga ako. Gusto ko hong makapagtrabaho kung saan-saan. Hindi niyo ho ako mapipigilan dito, Nay. Lalo na ho nag-iisip ako mag-ibang bansa talaga. Aniya, sa inang iniwan na siya kahit nagsasalita pa ang dalaga. Ang bait talaga ni Sir James. Ani Jane, na kinalingon ni Ronabel mula sa paglilinis ng cupboard. Pinigil niyang magtanong kung bakit. Hindi sa ano paman. Parang ayaw niya lang talagang mahalata ng mga kasamahan na may interes siya sa lalaki. Kahit nasabihing halos 2 buwan na sila magkakasamang tatlo, nahihiya siyang aminin kila Jane na crush niya ang dating katrabaho ng mga ito. Isa pa, alam niyang crush ni Jinky ang lalaki. Bukal ito sa nararamdaman kay James. Mahirap na. Baka kasi magsimula iyon ng kung ano, magkailangan pa sila. Birthday niya ngayon, di ba? Ani Jinky na nilapitan ang head crew nila. Oo, nag-PM ako. Akalain mo bang nag-send sa Gcash ng 600? Bumili daw tayo ng merienda. Balita ni Jane na kinapalakpak naman ni Jinky. Nag-reply sa'yo. Nag-chat ako doon kaninang madaling araw, nag-heart lang. Tapos simpleng thanks. Tila nagtatampong sabi naman ng dalaga na kinatawa ni Jane. Baka naka-duty pa kaya hindi nagawang makipag-usap sa'yo. Pabago-bago raw yung sked niya nitong nakaraan eh. Sabi nga sa akin, pagka-send, matutulog na daw siya. Ani Jane naman na kinausli ng uso pa ni Jinky. Hindi kumbinsido sa paliwanag ng head nila. Tinuloy lang ni Ronabel ang paglilinis matapos bigyan ng tipid ng ngiti ang dalawa. Lumabas si Jane at sinabing pupunta raw sa Jollibee, bibili ng merienda nila. Alam mo Ronabel, pag uwi nun, liligawan ko talaga yun, promise. Nakahalokip-kip na sabi ng katrabaho. Kunway nagpakawala ng mahinang tawa si Ronabel bago sumagot. Good luck. Sana sagutin ka. Sakay niya sa natawang katrabaho. Alam ko naman na hindi ako bet nun eh. Kahit tinutok sa kami ni Ate Jane madalas dito nun, tutawa lang siya. Never pinatulan. Yung mga pambobola ko. Pero naniniwala ako sa hindi agarang pagsuko. Pag uwi nun dito sa Pilipinas at single pa yun, naku talaga. Desidudong sabi naman ni Jinky na kinailing na lang ng nangingiting si Ronabel. May lumapit na customer. Inasikaso ni Jinky. Madali ang tinapos ni Ronabel ang ginagawa.
Saglit pa, dumating si Jane, bit-bit ang paper bag na naglalaman ng merienda nila. Si Jane ang nag-post sa Facebook. Larawan ng mga pagkain. Ang caption, "Happy birthday Sir James. Salamat sa merienda." Na agad ni-like ng lalaki. Nag-comment ang ilang mga katrabaho nila sa iba't ibang branch. Bumabati rin. Naobligang mag-comment si Ronabel. Nagpasalamat at pinati rin ng lalaki. Na nareplyan naman nito ng salamat bago hinart ang comment niya. Bago umuwi sa trabaho, isang friend request ang natanggap ng dalaga. Si James. Pagod siya sa trabaho ngunit napalis yon dahil sa atensyong nakuha sa lalaki. Hindi niya muna in-accept, kunway nagpapakipot siya. Nakangiting pumara siya ng jeep at sumakay. Kasalukuyang nagpapababa ng kinain si Ronabel. Isang tanghali, day off niya. Prenteng nakahiga sa kama at nakikipag-chat sa isang kaibigan nang makita niyang nag-notif ang message request niya. Nakuryoso, binuksan niya. Si James. Isang simpleng hayang laman ng mensahe. Napakagatlabe ang dalaga. Pigil na pigil ang daliring magtipa ng ire-reply. Ilang araw na niya ring pinagmamasdan ng profile picture nito. Hindi pala post ng lalaki. Ang daily picture nito, sunset, kuha marahil sa bansang pinagtatrabahuhan. Pinipigilan ng dalagang sumilip sa mga album dahil kilala niya ang sarili. Baka mapindot pa niya ang mga like button nang hindi sinasadya. Napatingin ng dalaga sa orasan. Base sa pagkakatansya niya, nakauwi na to sa tinutuloy nitong staff house. Baka nagpapaantok na. Pataas ng kilay ang dalaga nang makitang typing ang munting DP. Hinintay niyang magpadala muli ng mensahe. "Sorry, istorbo ba?" Anito, isang mahinang pagbuga sa hangin ang pinakawalan bago siya nag-type ng sagot. Sinabi niyang hindi naman, sabay sent ng smiley face. "May kailangan ho kayo, Sir James?" Muling sent niya. Na mabilis naman sinagot ng lalaki. Sorry na daw, nagpapaantok lamang. At siya ang napagdiskitahang istorbohin. Di siya sumagot. Sa halip tumungo siya sa friend request at agad inaccept ang lalaki. Isang wow ang nakuha niyang sagot nito. Makalipas ang ilang minuto. Bago nag-chat ng finally. Tumawa ang dalaga. Nag-send lang ng smiley face. Ngunit nais niyang bitinin ang sarili. Pinatay niya ang data ng phone. Nagpa siyang lumabas at iwan ang telepono sa loob ng kwarto. Gusto niya lang talagang makasiguro. Pagkamat may mumunting hinala na sa kanyang isip na baka naman interesado ang lalaki sa kanya, mahirap pa rin talagang maging assuming sa panahon ngayon. Pilit gina-justify ni Ronabel na wala naman atang masama sa slight na pag-stalk niya kay James kung saan-saan na siyang napuntang pinsan nito. Hindi pala post kasi ang kapatid nitong babae sa kabila ng kabataan nitong edad. Buti na lang talaga ang tita ni James, hindi nakalock ang profile at mahilig mag-live. Isang uploaded na video last year pa ang nahalongkat ni Ronabel. Pasko. Tingin niya family reunion. Madaming taong panaydaan na hindi na niya mabilang kung ilan. Halo-halo. Bata, teens, at mga matatanda na. Matyagang pinanood ni Ronabel ang 3 oras rin na live video. Saktong 2 hours at 45 minutes, nahagip ng kamera si James nang ilakad ng tiya nito ang gamit na cellphone. Kainuman ng lalaki ang mga tito nito at ilang kasing edad na pinsan. Prenteng nakasandal si James sa may kalaparang monoblock chair. Namumula mga pisngi. Lising na. At nakakagigil sa kakyatan dahil namumungay pa ang mga mata habang tumatanggap ng tagay. Hindi na sayang ang effort niya habang panay ang pagpapaulit ng eksena kung saan nahagip ng kamera ang lalaki. Ewan niya, hindi niya alam kung saan galing yung ganong pakiramdam. Hindi pa siya na-attract ng ganito sa isang lalaki. May something dito na tuluyang kumuha ng atensyon niya. Ang ilang pagkamusta
at pag-good morning ni James ay na-develop sa ilang pakikipagkwentuhan at mga bagay-bagay. Isa pa, kinikilig siya sa katotohanang parehas silang mahilig magkape na hindi na binibilang kung ilang tasa ang nakokonsumo sa araw-araw. Nag-umpisa sa palipad ng mensahe sa pag-aaya ng kape, natutuloy sa pag-uusap ng kung ano-ano. Ganun lagi, araw-araw, isang bagay na nilihim niya pa rin sa mga katrabaho. James, kape? Maiksing mensaheng padala niya, sabay sent ng imahe ng tumbler na ginagamit sa pagkanaw ng mainit na inumin. Summer, ngunit hindi yun dahilan upang itigil niya ang bisyong bumubuhay sa kanya araw-araw. Hindi inaasahan ni Ronabel ang pagre-reply agad nito. Pano'y maaga pa. Ngunit tulad ng dati, agad nagsimulan tumipa ang kabilang panig. Napakagat siya ng pang-ibabang labi. Isang larawan ng tumbler na katulad sa kanya ang pinadala rin ito. Parehas sila ng model. Iisang kulay din. Black. Yung pinakamaliit na tumbler ng aqua flask. Nakakatatlo na ako. Sagot naman ito na may laughing emoji pa. Magpa-reply na siya. Ngunit napagtuunan ng pansin ang ilang daliri nitong nakahawak sa inuman. Muli naalala niya kung gaano kagaspang ang palad nito nung una niyang nakita at nakausap ang lalaki. Ilang buwan na ba? 2? Marso na ngayon. Ilang magdamag din na naging laman ng kanyang isipan ng mga palad na yon. Iniisip kung gaano iyon kagaspang. Kung paano siya mapapapikit sa paghaplos nito ang gagawin sa kanyang likod. Sa braso niya, sa balikat, sa dibdib, sa puson. Got the same tumbler. Nito pa. Ilang segundo pa siyang nag-isip kung ibibigay ang nais sabihin, ngunit hindi niya napigilan ang sarili. Ang ganda ng mga daliri mo ah. Pudpud yung kuko. Nasinagot naman ito ng, ha? Normal naman to sa tao ah. Nasinagot naman niya ng, hindi ah. Bibihira lang talaga sa lalaki yung malinis yung kuko. Hindi na namalayan ng dalagang napasandal na siya sa pintong sarado. Maigi na lang talaga, abala si Jinky at si Jane sa kung anong sinisipat nila sa kanilang mga cellphone. Hindi naman peak hours. Matumal ngayon, kaya nga napamessage din siya sa lalaki. Isang marahas na buntong hininga ang kanyang pinakawalan bago nagpalipad ng 1 BM sa lalaking alam niyang ikakalito nito. Alam kong ang weird nitong request ko at magigets ko kung mawiwirdohan ka talaga, pero okay lang ba mag-send ka ng picture ng kamay mo? Na agad namang nireplyan ng lalaki. Ilang paglunok ang kanyang ginawa nang makitang nagte-type si James. Binasa ko ulit ang pagkakaintindi ko. Picture ng kabuuan ko. Medyo nawala yung antok ko eh. Kakagising ko lang kasi. Sagot nito naman. Natuwa ng mahina ang dalaga. Hindi. Picture ng kamay mo. Pwede back and forth? Sagot niya na agad naman pinagbigyan ng lalaki. Pigil ang tiling inopen niya ang mensahe. Tila siya nagiinit na hindi niya alam habang sinusumang mga kukong pudpod. At ang palad na sigurado siyang kasing gaspang ng liha. Ang weirdo niya talaga. Oh, ayan. Ano bang hinahanap mo dyan? Tanong nito na kinatawa ng lihim na Ronabel. Hindi na siya nag-reply. Paano hindi niya maaming inspirasyon para sa pantasya niya mamayang gabi? Hindi na sila nakontento sa pag-uusap lang sa chat. Nagsimula itong tumawag. Pinagbigyan niya. Ang una okay naman. Ngunit ang mga sumunod, masyado siyang nararahuyo sa boses nito at napakalapit lang ng lube sa side table niya. Oo, masama na kung masama. Nakakahiya ito, alam niya. Ngunit hindi naman niya ipapaalam sa lalaki na habang kausap niya to, habang pinapakinggan niya ang boses nito, hindi niya maiwasang gumapang ang kanyang mga kamay.
Pangatlong kausap niya pa lang o pangatlong pagkakausap lang nila ng lalaki na tumatagal din ng halos 1 oras at kalahati. At sa mga minutong yon, lihim at pinipigilan niya ang sariling mapasinghap at marinig ng lalaki kung ano man ang milagrong ginagawa niya sa kabilang linya. Alam niya, mali. Pero kasi, hindi niya lang talaga mapigilan. Katulad na lang ngayon, pinigil ni Ronabel na mapasinghap nang manginig ang kanyang mga hita at kusang lumiyad ang katawan. Nagkukwento pa rin si James tungkol sa trabaho nito. Madaldal ang lalaki. Pansin niya, ibang-iba sa first impression nito nung una niyang makilala. Sabagay, nasa trabaho kasi sila noon. Nagpatuloy pa ito tungkol sa mga kasamahan na may kakaibang ugali at amoy sa katawan, ngunit siya, ang dalaga, nakarating na kung saan-saan. Bel, hindi ka ba nabobore sa akin? Tanong ni James nang hindi na siya sumasagot. Tanging tipid na at ang sinasagot na lang niya kasi. Hindi ang totoo. Gustong gusto kong pakinggan yung boses mo. Ang ganda lang. Aniya na inabot ang botelya ng lube, pigil at ingat na makalikha ng tunog na hindi magustuhan ng lalaking kausap. Inabot niya ang munting radyo at bahagyang nilakasan ng volume, sapat upang malunod ang malalagkit na tunog ng kanyang mga daliring basang-basa sa pagpapalang ginagawa sa kasalanan. Malapit na siya ulit. Bel, lumakas ata yung volume ng radyo. Anang lalaki sa kabilang linya. Napalunok ang dalaga. Hindi agad mahagip ang boses. Isang marahas na paglunok ang kanyang ginawa bago tuluyan natagpuan ang kinakapos na tinig. Lumakas pa? Sorry, medyo may problema na ata yung radyo namin. Nahihirapan niyang sagot. Bel, okay ka lang? Tanong ni James mula sa kabilang linya ulit. Ngunit ang pagsagot niya sana at sabay na paghagod ni Ronabel ng mga daliri ay naputol nang sunod-sunod na katok ang dumagungdong sa kanyang nakalak na pinto. Bago pa siya makabangon, bumukas ang pinto at napagbuksan ng nanay niya na may hawak pang siyanse sa kabilang kamay. Sa kabila, hawak nito ang susing pinambukas sa nakalak niyang pinto. At kailan ka pa natutong mag-lock? Anang kanyang nanay, sabay hagis sa kanya ng siyanse. Nabitawan ni Ronabel ang telepono. Buti na lang, nakakumot siya. Kung hindi makikita ng nanay niyang wala siyang suot na saplot sa ibaba. Saglit niyang inayos ang derante ng kamisong nalaglag. Ang nanay naman niya ay lumapit sa kanya at pinatay ang radyong bukas. Ma, tila napapahiya niyang sabi. Ang init-init, nakakulong ka dito sa makipot mong kwarto. Maligo ka nga. Tignan mo, pinagpapawisan ka na. Daig mo pa ako na nagluluto sa kusina. Palitan mo yung mga tiyahin mo sa pagpapabasa ng pasyon sa labas. Hindi porket day off mo, andito ka lang. Panay ka cellphone. Maligo ka nga. Maglinis ka ng kwarto mo o tignan mo. Pati yung mga sanitizer mo, tumatapon na sa kama mo. Dire-diretsong sabi ng ginang na inabot pa ang boteng natapon. Ano ba to? Durex, strawberry flavor. Aba, mahal tong mga ganitong kalaking sanitizer, diba? Kesa magsasanitizer ka, iligo mo yan. Itong batang to, mahal na araw, patay yan Diyos. Naturingang, nako, pinapataas mong dugo ko, Ronabel. Tumayo ka na dyan, ha? Tumayo ka na dyan. Sinasabi ko sa'yo, patay si Jesus kung ano nung pinagkagago. Init, nakakulong sa kwarto. Lumabas ka. Palitan mo yung tiyahin mo doon. Ngaw-ngaw pa rin ng ginang habang lumalabas ng silid. Napahilamos na lang sa mukha ang dalaga habang napapatingin sa on-call pa rin nakausap. Mabilis niyang inend ang call. Sinubsob ang mukha sa unan at impit na sumigaw sa pagkapahiyang nararamdaman. Ilang pagtawag ang inignora niya. Hinihiling na niyang sana bumuka ang lupa at lamunin siya ng buo. Malinaw kasi na narinig ni James ang lahat ng sinabi ng kanyang mahaderang nanay. Huling-huli siya ng lalaki. Kahit nasa nanay niya, nakalusot siya. Nagdedesisyon na ang dalagang i-block ang account ni James sa kanya nang isang mensahe ang natanggap niya galing rito. Ang laman,
So, ako palang dahilan ng mga pigil mong singhap. Akala ko hinihika ka lang. Maiksing sabi nito. Naiuntog ni Ronabel ang ulo sa headboard. Akmang pasabunot na sa buhok ng isang smiley face ang pinadala ng kausap. Napangiwi siya saglit. Sunod pa ang isang mensahe. I'm flattered. Pero next time, i-heads up mo naman ako para hindi lang ikaw yung masaya.